Shock savage kay DeAndre Ayton. Matapos matrade ng Los Angeles Lakers si DeAndre Ayton papunta sa Washington Wizards, hindi napigilan ng NBA legend na si Shaquille O'Neal na tirahin ang dating Lakers center dahil sa kanyang naging performance sa Los Angeles. Ayon kay Shaq, umaasa siyang mas magiging productive ang bagong sentro ng Lakers dahil para sa kanya, marami sa mga available na big men ngayon ang kayang gumawa ng mas maraming bagay sa paligid ng rim kaysa kay Ayton. Diretsahan pa ang banat ni Shaq na tinawag niyang Dominaton, pero kasunod nito ay sinabi niyang wala raw itong nagawa para sa Lakers. Matindi ang komento dahil kahit nag-average si Ayton ng 12.5 points at 8 rebounds sa 72 games noong nakaraang season, hindi naging sapat ang kanyang impact para kay Shaq. Isa rin sa malaking dahilan kung bakit marami ang nadismaya kay Ayton ay ang kanyang depensa, lalo na noong playoff series ng Lakers laban sa Oklahoma City Thunder. Sa seryeng iyon, hirap si Ayton na magkaroon ng malaking impact laban kina Isaiah Hartenstein at Chet Holmgren. Hindi niya naipakita ang inaasahang defensive presence at rim protection habang nahirapan din ng Lakers na kontrolin ang loob ng paint. Pero ngayon, tapos na ang Ayton era sa Los Angeles at meron ng bagong sentro ang Lakers, si Walker Kessler. At dito ngayon magiging malaking tanong, kaya ba ni Kessler na higitan ang ginawa ni Ayton para sa Lakers? Malaki ang expectations kay Kessler dahil kilala siya bilang mas physical na big man, mahusay sa rebounding at higit na nakatuon sa depensa at rim protection. Eksakto ito sa mga aspeto na hinahanap ng Lakers matapos ang mga naging problema nila sa loob ng paint. Kung maibibigay ni Kessler ang consistent na depensa, rebounding at rim protection na kailangan ng Lakers, posibleng siya na ang maging sagot sa problemang hindi na-resolba ni Ayton noong nasa Los Angeles pa siya. Kaya ngayon, hindi na lang usapin kung mas magaling ba si Kessler kay Ayton. Ang mas mahalagang tanong ay, si Walker Kessler na ba ang sentrong kayang magbigay sa Lakers ng impact na hinihintay nila sa isang tunay na defensive big man? Para kay Shaq, malinaw ang kanyang mensahe, kailangan ng Lakers ng mas malaking production at presence sa loob. At ngayon, nasa kamay na ni Walker Kessler ang pagkakataong patunayan na siya ang tamang kapalit ni DeAndre Ayton. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba mahihigitan ni Walker Kessler ang nagawa ni Ayton sa Lakers? At siya na kaya ang sagot sa problema ng Lakers sa loob ng paint? Samantala, mukhang may bagong misyon si LeBron James sa Eastern Conference. Matapos masweep ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa nakaraang playoffs, posibleng mas maging personal ang laban ngayon para kay LeBron, lalo na matapos lumutang ang balitang hindi interesado ang Knicks na kunin siya ngayong free agency. Ayon sa mga ulat, mas gusto raw ng New York na panatilihin ang kanilang kasalukuyang roster at ayaw nilang guluhin ang chemistry ng kanilang lineup para lamang makuha si LeBron. Para sa Knicks, sapat na raw ang kanilang kasalukuyang core at hindi nila kinakailangang gumawa ng malaking pagbabago. Pero para kay LeBron, maaaring iba ang dating ng ganitong desisyon. Sa halip na makita bilang isang superstar na kayang magdagdag ng championship experience at dagdag na firepower sa kanilang lineup, parang ipinapakita ng Knicks na hindi nila kailangan ang kanyang kakayahan. At dito papasok ang bagong challenge para kay LeBron. Sa halip na mapunta sa New York, susubukan niyang dalhin ang Philadelphia 76ers sa tuktok ng East at ipakita kung sino talaga ang tunay na hari ng conference. At hindi naman siya nag-iisa. Makakasama niya sina Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown at Joel Embiid. Isang lineup na punong-puno ng scoring, athleticism, size at championship experience. Kung magkakasundo at magiging healthy ang lahat, napakalaki ng potensyal ng Philadelphia. May LeBron para sa leadership at playoff experience, si Embiid bilang dominanting big man, si Maxey bilang explosive scorer, si Jaylen Brown bilang two-way force at si VJ Edgecombe bilang batang player na maaaring maging malaking bahagi ng future ng team. Kaya ngayon, hindi na kailangang habulin ni LeBron ang Knicks. Sila na mismo ang maaaring habulin niya. Kung muling magkita ang Philadelphia at New York sa playoffs, magiging ibang-iba na ang laban. At sa pagkakataong iyon, maaaring si LeBron na mismo ang gustong magbigay ng sagot sa kuponang minsang nagtanggal sa 76ers sa playoffs. Hindi lang championship ang habol ni LeBron, posibleng gusto rin niyang patunayan kung sino talaga ang hari ng East. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba kaya ni na LeBron, Embiid, Maxey, Jaylen Brown at VJ Edgecombe na pabagsakin ng Knicks at maging bagong hari ng Eastern Conference? Abangan natin kung sino ang tunay na maghahari sa East. Dangerous pass, Caruso deflects it, James right back to Caruso, back to James! Great anticipation. James as Covington got caught up. That allowed